Dumagdag ang Philippine Constitution Association of Philconsa sa mga kumukwestiyon sa pagbabalik ng impeachment court ng Articles of Impeachment sa Kamara. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin si Philconsa Governor Attorney Dindo Garciano. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Si Mariz po ito at live po tayo sa unang balita. Magandang umaga sa iyo, Maris, at sa inyong mga tagapakinig. Una po sa lahat, sir, may mga binanggit po kasi yung Philconsa na constitutional concerns, no? Kaugnay ng ginawa ng impeachment court, kabilang yung grave abuse of discretion, encroachment sa exclusive power ng House, at iba pa. Pakipaliwanag nga po itong pahayag po ninyo. Okay. First, let's go to the remanding, order remanding the case by the impeachment court to the House of Representatives. Ang tingin po namin doon yan po ay isang order na null and void. Kasi yan po ay encroachment sa constitutional prerogatives ng House of Representatives to be the sole initiator of impeachment complaints against impeachable officials. That is the constitutional basis in saying that the order remanding the case to the House of Representatives is null and void. Now, it is also grave abuse of discretion because since it's a null and void order and since it went beyond the authority of the impeachment court for them to do, then that is an exercise, that's a grave abuse of discretion. It amounts to a whimsical, capricious, and despotic exercise of jurisdiction, which is tantamount to lack of jurisdiction. So yan ang mga binring up namin. At saka yung sinasabi nga ni Chief Justice Puno rin na merong circumlocutory na mga pamamaraan na ginawa. Ang term nga is circumlocutory, meaning to say that the impeachment court seems to be exercising their jurisdiction, but in effect they are evading the exercise of jurisdiction because they are doing evasive maneuvers, no, to be able to say that we are exercising our jurisdiction, but in effect we are not. So that is dangerous. That is dangerous. Ito po yung sinasabi ng Philconsa na tila nagpapaikot-ikot daw po ang Senado para i-delay yung trial. At ano po ba ang magiging implikasyon nito kung sakasakali? Hindi nagpapaikot-ikot na para i-delay. Pag sinasabi mong umiikot para i-delay, ginagamit mo yung exercise of jurisdiction mo in some ways. Ang sinasabi natin dito is they are parang, let's put it bluntly, parang lokohan. Okay? Pinakikita namin sa tao na ine-exercise namin ang aming constitutional duty, na-exercise namin ang aming jurisdiction over the case as an impeachment court. Pero in effect, hindi namin ginagawa yon. Yun ang ibig sabihin nun. In effect, hindi namin ginagawa yon at gumagawa kami ng mga pamamaraan o dahilan para hindi gawin yun. Para gawin yun. Pero ang pinalalabas sa tao, ang pinalalabas sa publiko ay Ginagawa nila. Na ginagawa. Yan po ang ibig sabihin ni Chief Justice Puno dun sa circumlocutory. Circumlocutory. Ano po ang posibleng mangyari kung halimbawa manindigan ng Senado o impeachment court na sila talaga yung masusunod kaugnay po rito sa pagbabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara? Ay hindi naman sinasabi na sinasabi nila na sila ang masusunod because they are the ones that issued the order. Kasi as an impeachment court, of course, korte sila yung husgado. The prosecutors are the one facing the court. Okay. If you picture yourself in a court setting, okay, the judge is in front of you, is above you, and the prosecutors are lower than the judge. So attorney, ibig sabihin, on that context, hindi kayo equal, no? But it doesn't necessarily mean that kung anong sabihin ng korte o impeachment court, ay susundin ng prosecutors. Hindi. Kaya nga may tinatawag tayong mga legal remedies. Okay? Na bago tayo sumunod sa isang kautusan ng husgado na inaakala nating hindi naaayon sa batas o sa ligang batas, ay marami tayong legal remedies na gawin para yun ay pasinungalingan o yun ay atakihin. Para sa ang ginagawa ninyo ay labag sa batas, no? Yan ay yan ang ibig sabihin no.
Kaya ano ang mga legal remedies niyan? Yes, exactly. Ano po yun? Okay. Ang sinabi ni Congressman Joel Chu kanina, na ang Kongreso daw ay may plano mag-file ng motion for clarification. Okay? Okay. Pag nag-file ka ng motion for clarification, sa aking pananaw ay yan ay isang maaaring magkaroon ng implied admissions. No? Implied admissions na tinatanggap mo na tama ang at legal ang inisyong order ng impeachment court. Dahil humihingi ka nga ng clarification. Parang, kaya ka humihingi ng clarification, gusto mong sundin. Okay? Okay, ano mga sa sinasabi mo, pakiliwanag mo nga dahil gusto nga namin sumunod. Anong ibig mo sabihin? That is an implied admission. Okay. Okay. Pero para sa akin yun ay mahinang remedy. Okay. Kasi Anong sinasabi malakas nga na ang sinasabi- legal remedy? ang sinasabi nga natin ay unconstitutional at null and void yung order na yun. So mag-file, dapat ang gawin sana, mag-file ka ng motion for reconsideration. Atakihin mo yung order. Sabihin mo that your order, with all due respect, your honors, is null and void. It's void ab initio. Okay. Okay? From the very beginning. Why? Because it's violative of the Constitution, which gives us in the House of Representatives, the prosecutors, the sole authority to initiate impeachment complaints against impeachable officials. And you have no business telling us to prove that our articles of impeachment or complaint is constitutional or not. It is not for us. The burden of proof is not on us to prove the constitutionality. It is for the defendant to prove that our articles of impeachment is unconstitutional. No, sasabihin nila, wala kaming demanda. We do not have a cause of action. So it is the defense who should raise that and who has to prove that, but not the impeachment court. Not the So, impeachment court. Attorney- The impeachment, yes. Oo. So, very quickly, dahil ba sa nangyayaring ito, pwede bang sumiklab ang isang constitutional crisis? At ano ang papel ng PhilConsa sa mga constitutional processes na yan ganito, gaya ng impeachment? Well, dapat talagang walang mangyaring constitutional crisis. Dapat, because a constitutional crisis will not good for the nation. Okay? There must be some sort of way, no, that the impeachment court could proceed without delay and without any deadlocks. Okay? So, sa tingin ko naman, the prosecutors and the members of the Senate, the Senate Impeachment Court, are reasonable people, patriotic people, who would not allow a national crisis, no, to happen by virtue of allowing a constitutional crisis. All right. Huwag naman nilang gawin yun. Because, if there will be a stalemate, then hindi naman yung mga pride nila ang magsasuffer. Ang taong bayan eh. Yes, Ang yes. taong bayan. Ang taong bayan na naglagay sa kanila dyan, sa mga kapangyarihan yan, para Alright. tuktin nila ang kanilang mga katungkulan na sinumpahan. So wag nila tayong idamay. Alright. Tayo naman ay nandito lang, nanonood, at gusto lang naman nating malaman, totoo ba ang mga bintang sa ating pangalawang Pangulo? Alright. Lahat tayo gustong malaman yun eh. Lahat po tayo gusto talaga malaman yan. Kaya maraming salamat po sa impormasyong Okay. binigay niyo po sa amin, Attorney Dindo Garciano, Governor po ng PhilConsa. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Maris. Thank you very much. Thank you po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.